Anyway, mga ka-MB, eto, oo, since nag-uusapan naman na natin ang mga ganyang mga bagay, pag-usapan na rin natin ang isang medyo malaki-laking issue din dito sa mundo. Alamin natin ang ating katanungan dito sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ayan ang ating katanungan ngayong Wednesday morning. Mas nakakaapekto ba sa urban planning kaysa sa disiplina? Ano ulitin mo? Mas nakakaapekto ba ang urban planning kaysa sa disiplina ng motorista sa trapiko? Nakakaapekto ba ang urban planning kaysa sa disiplina? Feeling ko mas nakakaapekto ang disiplina. Ang disiplina ng motorista sa trapiko. Siyempre kahit maganda naman ang dinadaanan mo kahit maganda naman ang kalsada mo, maganda naman yung mga nakikita mo sa daanan. Yeah. Kung yung ugali ng motorista hindi maganda, hindi disiplinado, kahit gaano kaganda yung dinadaanan ng kalsada, kung hindi ka naman marunong sa mga road signs, o marunong ka nga, pero hindi mo naman sinusunod, yan ang nakakaapekto sa mundo. Aray ko. Ang tinatawag nilang kamote rider. Ayaw ko. Ay, marami yan. May kakilala ko nga, nagsasalita din sa Ay, labas. nanggigigil ako talaga. Diba? Sige, sabihin natin, oo, may epekto ang urban planning. Napapaganda niya yung eyesight, yung ganyan. Yung beauty, physically, nakikita mo yan. Pero kahit gaano nga gumanda ang isang lugar, kung ang disiplina naman ng isang tao ay hindi siya sumasabay sa pag-angat ng pagplano sa mga urban kinemberlots, maiiwan pa rin. Totoo. Lahat-lahat. Dapat nababalance yan. Yes. And sa tao, dapat yan nagsisimula, hindi doon sa plano na sinasabing urban na yan. Oo. Wala dapat yan sa mga ginagawa na pisikal para pagandahin ang isang lugar. Mas gaganda ang isang lugar kahit lubak-lubak pa yan kapag may disiplina ka, alam mo kung saan dapat mag-U-turn. Diba? Alam mo kung kailan ka dapat mag-overtake. Alam mo kung ano yung itsurang ganyan sa kalsada. Ibig sabihin nun, merong magko-cross. Easy. Ganon. Ano mo na? Kasi ganun yun, diba? Oo, may totoo. signage dun, ganyan. So paano ka magko-cross? Ganyan. Uy, totoo po yan. Pero totoo, di ba? You have to know the signs. You have to know. You need to be educated before you go to the streets or to the roads. Pero hindi po namin sinasabi na mali ang Pagandahin ng lugar. Kasi syempre nakakatulong din naman yan. Sabi ko, epekto lang. Oo, epekto lang naman siya. Oo. Pero syempre, sa atin din talaga mag-i-start ang lahat. If wala tayong disiplina, then hindi rin tayo makaka-gain ng something na beneficial sa atin. Exactly. Sabi nga nila, discipline starts from within and it will radiate towards the environment. And the environment will become better, sustainable, and prettier by the moment. Watili. Oo, at that's tayo rin na makikinabang. Ayaw nyo yun. Exactly. Malay mo, di ba, sa mga susunod na panahon, kapag may disiplina ka, yung mga kalsada, may puno na. Meron naman yung iba, may puno ngayong kalsada, inaalis naman. Di ba? Oo. Sabi nila, ay, kasi marami nadidisgrasya. Hindi. Hindi, oo. Masyado lang kayong harsh sa pagdadrive. Totoo yan. Parang dyan sa Camp 7. Wag na. Oo. Mga ganyang factor. Basta sa akin lang, disiplina muna para sa mga motorista, especially sa batas trapiko. Yeah, and para iwas din ang away-away sa kalsada. Exactly. And then everything will follow na. Kaya nga, ayoko magkaroon ng sasakyan. Because? Baka nandyan ako sa Station 1 everyday. Nandiyan ka. Masungit pa man din ako pagdating sa ganyan. Lalo na sa mga pedestrian na hindi marunong tumawid sa tamang tawiran. Ay, gigil na gigil talaga ako. Really? Kayo din, na mga pedestrian, hindi porket walang sasakyan, takbo-takbo na lang kayo sa daan. Tandaan nyo, kapag meron din namang nadidisgrasya, minsan, hindi, kadalasan ang may kasalanan, yung motoristang wala naman talagang sala. Ganun talaga. Diba? So, dapat,
Pare-pareho tayo ng lugar. May disiplina ang mga pedestrian, may disiplina ang mga motorista. Merong nakalaan na lugar para pagtawiran ng mga tao. Yeah, huwag tayong tawid ng tawid kung saan-saan. Oo. Tapos sisihin nyo sila. Ang bilis niya kasi magpatakbo. Bakit may pedestrian lane dyan? Diba? Gigil ako Tama minsan yan. talaga. Hewan ko! Tanggalin na lang lahat ng mga kalsada. Oo, pedestrian, alisin na lang. Paano kaya kung sa mga future, no, yung lumilipad na yung sasakyan, may masasagasaan pa ba? Oo nga, no? Meron pa ba? Wala na, syempre. Wala Sino na. tatawid sa ere? Ewan ko sa'yo lang mga Kemi.